was this totally unexpected given the seriousness of the controversy surrounding the Senate President, di ba? Nandun yung Lubiano connection, yung 30 million na donation, tapos nag-iimbestiga yung Senado, yung Blue Ribbon. Siyempre, apektado yung credibility ng Senado dyan, di ba? Hindi naman, dahil sabi nga natin, mga dati nating episodes, tatlo yung consideration para maging Senate President, di ba? Una ay yung public opinion, ikalawa ay yung 24 separate republics ng mga senador, at ikatlo ay yung relasyon sa Malacanang. Bagamat independent body kasi ang Senado, kaya walang pakialam dyan ng Malacanang. No? Inuulit natin, independent body ang Senado at saka Kongreso. No? Anong address, Senator? Anong address ng kuweba kung saan ka nakatira? Baka pwede kitang bisitahin? Nasa ilalim ng dagat yung kuweba. So, kung yun yung batayan, nakikita natin may indications na mapapalitan. Una, public opinion. Kung minomonitor mo ang social media, durug na si Cheese Escudero. Durug na durug siya. Yung kanyang forthwith, yung kanyang insertions, yung kanyang role sa BICAM, yung kanyang campaign donation, no? Yung kanyang handling nitong corruption scandals na ito, di ba? So makikita natin na guhong-guho siya at yung kanyang mga kasama, niya, yung kanyang Senate leaders, no? Gulping-gulpe sa social media. Ikalawa, yung 24 sa Senate senatorial republics, no, ay siyempre related din yan dun sa public opinion, no? Dahil kung yung kanilang Senate President ay winawasak yung institusyon ng Senado, siyempre may concern yung mga senador. Siyempre pati sila madadamay kung yung institusyon ay mawawasak. At ikatlo, yung hindi totoong relasyon ng Malacanang sa Senado. Walang ganun Tingin ko ay naramdaman ng Malacanang na yung pinumisa ng Senate President na yung kanyang mga kakampi sa majority ay hindi babanatan o hindi babanatan yung mga powers that be sa Malacanang. Lalong-lalo na yung appointment ni Marcoleta bilang head ng Blue Ribbon ay medyo naasar na yung Malacanang these past few weeks, these past few months, no? Kaya batay dyan sa tatlo na yan, makikita natin na bilang na yung kanyang araw. At mukhang itong naging effort ito na tanggalin siya have been going on for some time. Sabi nga ni Senator Tito Soto na hindi ito nangyari overnight. Inamin ni Tito Soto. Alam ko mga 2 weeks, tingin ko for the past 2 weeks ay niluluto na ito. No? Niluluto na ito. May iba't ibang components yung pagluto pero hindi siya nangyari overnight. At saka, kung talagang seryoso si President Marcos na tugisin yung mga nasa likod ng katiwalian dito sa flood control and other infrastructure projects, kailangan mo naturally ng partner dyan sa Senado na talagang pareho kayo ng frequency, pareho kayo ng linya. Between Cheese Escudero and of course Tito Soto, mukhang mas aligned naman yung iniisip ni Bongbong dito sa iniisip ni Senator Tito Soto, hindi ba? Dahil tama, dahil hindi dapat tainted yung Senate President. Lalo na nung sinabi niya sa SONA na mahiya naman kayo. Tapos nandun sa likod niya si Senate President Cheese Escudero pumapalakpak, di ba? So mukhang that wasn't lost on the President na kinakailangan niya ng clean slate sa Senado. Lalo na Isa pa, 'di ba? Di ba binabanggit to ni Senator Tito Soto miski dun sa pagdinig ng Blue Ribbon Kausap ko yung presidente 'di ba? Bala ka niya pagtatanggalin kayo lahat Pero sabi ko, wag mo na boss, meron mo ng hearing, 'di ba? Tapos yung kanyang pinupush na independent commission, mukhang kinagat ng presidente, itutuloy. Kung ikaw si Cheese. Nabinanatan nung appointee ni Senate President Cheese na si Marcoleta.
Correct. Independent commission na mismo yung presidente tinutulak ngayon. Correct. Kaya kung ikaw si Cheese Escudero, you should have seen the writing on the wall. Teka, minority leader to, siya yung may direct line sa presidente. O siya yung kinakausap yata kaysa sa akin. Diba? Tama. That should have sent him a lot of signals. Na merong dramatic na mangyayari dito sa mga susunod na mga araw. At isa ito doon sa dramatic na pangyayari. No? Maliban doon sa hearing na pinag-usapan din natin kagabi na dadalo si Toby Chanco, dadalo si Secretary Pangandaman, dadalo si Governor Dolor, hindi dumalo si Benji Magalong. Oo. Mukhang ang claim mas gusto raw niya yung sa House no? Pero marami pang moving parts diyan no. Tingnan natin yung mga lumalabas no. Yung magkapatid na Villar mukhang nasa majority pa rin, tama ba? Oo, bumoto sila for Senator Soto. Hindi ako magugulat no kung dahil sa kanilang mga negosyo. Dahil sobrang ganda ng kanilang mga negosyo, no, ay mahalaga na sila ay nasa mayorya. Di ba? Ha? Ganun ba 'yun? Sobrang ganda ng performance ng kanilang mga negosyo. It is in their interest na sila ay nasa mayorya. No? Ganun ba 'yun? Yung ba yung consideration ng mga Villar? Ikaw ba, na-sorpresa ka nung naghati yung Cayetano? Hindi. Oo, di ba? Na-sorpresa ka ba? No? Si Ambassador of Jesus Christ na iwan. Oo, di ba? Hindi talagang napaka-inspiring din kanina ng manifestation ni Senator Alan Peter, no? Talagang gamit na gamit yung scripture, no? Pagdating sa mga sinasabi niya, no? Iba rin talaga, no? Baka dapat turuan mo ng mas maraming scripture. Dahil parang bilang yung scripture niya. Wala tayong panama doon. Wala tayong panama doon, Senator. Pero malinaw dito ay hindi ginawa ng Malacanang na magtawag. Hindi nila ginawa yon. Ito. Wala. Hindi mo na dahil 15 yung boto, di ba? 15. Yung 5, yung mga minority na hindi bumoto kay Cheese. So may 10 na bumaliktad. Definitely, hindi tinawagan yung mga yun. Definitely, hindi naman. Yun, no? Usa nila sa sarili nilang pagpapasya na nireject si Cheese. Gusto lang nilang protektahan yung institusyon kasi ganun kabusilak yung kanilang pagtingin sa Senado, sa kanilang trabaho. Higher purpose. Yun ang higher purpose dito. Diba? Ang ko nga kanina, nung bago tayo pumasok, no, medyo nag-monologue ako ng konti. Medyo naawa talaga ako kay Senator Cheese. Sobrang nagdurugo yung puso ko. Naisip ko, was it worth it yung niredefine niya yung forthwith, niligtas niya yung si Sara Duterte sa impeachment trial, tapos dumating yung desisyon ng Supreme Court na pagkagaling-galing dahil napakatalino, napakagaling ng sumulat din, di ba? Si Justice Marvick Leonen. Tapos, nagkaroon ng dahil yung mga senador para i-archive yung impeachment. Kumbaga, was it all worth it given the fact na tanggal pa rin naman pala siya bilang Senate President? Baka it was worth it dahil kung totoo yung mga chismis ng mga insertions niya, it was worth it. Okay. It was worth it. Oo.